Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit ba tayo nadidepress? Bakit ba minsan nalulungkot tayo? Bakit ba nawawalan tayo ng gana? Marami pong dahilan, pero minsan, simple lang. Nalulungkot tayo kasi hindi natin matanggap na may mangyayaring masama sa atin. Parang gulat na gulat tayo kapag mayroong dumarating na problema sa atin, di po ba? Minsan, sinasabi natin sa ating sarili, mabait naman ako, nagsisimba ako, wala naman akong ginagrabyadong tao. Palagi ako nagdadasal, matulungin ako. Pero kahit na ang dami kong ginagawang mabuti, bakit ako pa rin ang nakakaranas ng masama? Kasi lumaki po tayo sa paniniwala na kung anong tinanim, siyang aanihin. Kung ano ang sinuksok, siyang mabubunot. What you sow, you reap. What you plant, you get. What you give, you shall receive. Totoo naman po yan. May katarungan pa rin naman sa buhay. Pero ito din naman po ang katotohanan na tinuturo ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Hindi lahat ng iyong tinatanim ay iyong aanihin. Hindi lahat ng iyong pinaghihirapan ay magbubunga. Hindi naman lahat ng iyong sinusuksok ay iyong mabubunot. Ito po ang pinapaliwanag ng talimhaga ng paghahasik ng binhi nitong magsasaka. May binhi na tinanim, pero hindi naman po lahat ay tumubo. May napunta sa daan, pero kinain ng ibon. May napunta sa batuhan, tumubo pero natuyo. Merong napunta sa dawagan o matinik na lugar, nasakal ang tumutubong halaman. Pero meron din naman po ang napunta sa mabuting lupa. At dito, namunga ng marami. Ang unang aral po, ito tandaan niyo. Kaya tayo nadudurog minsan kasi umaasa tayo sa perfect soil. Minsan ang expectation natin sa buhay ay pagkataas-taas. Iniisip mo, kapag nagdasal ka, mawawalan ka ng problema. Kapag naging mabuti ka, walang masamang mangyayari sa iyo. Pero ang buhay, hindi perpekto. Di po ba? Sa pagtatanim, expected po yan. Inaasahan yan. Meron talagang mga peste, ibon, insekto na maninira. Meron talagang bato na magsisira ng ugat. Merong init ng araw na magpapatuyo sa halaman. At may tinik na magsasakal sa iyong tinanim. Ang tawag po dito ay ang mga inevitable ng buhay. Yan yung mga hindi natin maiiwasan sa ating buhay. Kaya kung gusto mong maging mas payapa, maging mas masaya ang iyong buhay, ito po ang sekreto. Expect the unexpected. Tingnan niyo po yung mga batang aita, mga katutubo. O kaya naman pansinin niyo po yung mga nagpapalimos na bata sa daan. Kapag binigyan mo sila ng Jollibee, tuwang-tuwa, di po ba? Ang sarap ng kanilang kain. Hanggang tenga ang kanilang ngiti. Bakit? Hindi nila inaasahan sila'y makakakain ng Jollibee. Pagkatapos, meron silang Chicken Joy doon, kinakain nila. Di po ba? Pero, ang isang bilyonaryo, lumipad, pumunta sa Dubai, kumakain sa 5-star restaurant, naririnig mo, miserable, nagwawala, nagrereklamo. Steak na yung nandun sa harapan niya. Bakit? Ano ang problema? Kasi meron siyang ibang lasa na hinahanap. Hindi daw po yun yung kanyang expectation doon sa kanyang pagkain. Ang nakakasira sa tuwa minsan ay yung ating inaasahan. Amen? Alisin mo ang expectation mo. Palitan mo ng gratefulness. Magiging mas masaya ka. Amen? Para maging mas masaya tayo, paghandaan natin, tanggapin natin, may mangyayari talagang masama. Expect the worst, but hope for the best. Halimbawa, kapag bumili ka ng cellphone, pag brand new, yung cellphone na gamit mo, alam mo pa rin na may tsansa, di ba? Na mahuhulog yan, mababasa yan,
pwedeng nakawin, pwedeng masira. Kaya anong ginagawa ng mga iba? Binibili ng cellphone case, nilalagyan ng screen protector, bumibili ng insurance ng cellphone, naglalagay pa ng AirTag. Baka sakaling nakawin, at least makikita sa GPS nasaan na. May backup. Ginagawa ang mga ito hindi dahil takot sa buhay, kung hindi realistic lang. Hindi po ba? Ang pananampalataya ay paghahanda din sa masamang pwedeng mangyari. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ibig sabihin na aalisin niya lahat ng problema mo. Ang tunay na tiwala ay yung naniniwala ka na bibigyan ka ng lakas ng Diyos, harapin anuman ang pagsubok mo. Ang tunay na tiwala din sa Diyos ay paniniwala na hindi kanya pababayaang masawi, mahirapan, mawala dyan sa problema mo. Kaya nga, ang tunay na sumasampalataya sa Diyos ay payapa. Pangalawang aral po, tandaan nyo, hindi ibig sabihin mabuti ka, laging mabuti ang mangyayari sa iyo. Kaya nga, hindi ibig sabihin kapag nagda-diet ka, hahaba na ang buhay mo. Pwede ka pa rin naman magkasakit, di po ba? Hindi ibig sabihin nag-iingat ka na sa iyong pagmamaneho na hindi ka na mababangga, di po ba? Merong ibang driver, reckless sa kanilang pagmamaneho. Pagka-ingat-ingat mo, yung mga iba, kamote driver. Di po ba? Hindi ibig sabihin, nag-aral ka, siguradong papasa ka. Ang dami sa inyong nag-bar exam, nag-board exam, relate dyan. Di po ba? Nagpuyat naman, nagsakripisyo naman, hindi naman lumalabas, hindi naglalakwatsa, hindi nagbibisyo, talagang focus sa kanilang pag-aaral, pero bumagsak pa rin. Hindi ibig sabihin, nagbi-business ka, palagi kang panalo, palaging may kita. Minsan may lugi, minsan may ghost months. Hindi rin ibig sabihin, nagmahal ka ngayon, na mamahalin ka ng iyong minahal. Amen? Kasi isang masakit na katotohanan, yung minamahal mo, magbabago yan. People change. Kahit na anong gawin mo, nagbabago ang tao, nagbabago ang ugali niya. Minsan hindi mo na siya kakilala at minsan napapagod din tayo sa ating pagmamahal. At ito ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi ibig sabihin, nagdasal ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos, binigay mo yung the best mo, nabibigyan ka ng gantimpala at reward ni Lord. Sometimes, you can give your all, and yet, you get the worst part of life. Yes, bad things can happen to us, but it does not mean that the good days are gone. Minsan, may mga araw na talo ka, pero hindi naman ibig sabihin, natalunan ka na hanggang huli. Hindi po ba? Ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo, huwag kang tumigil magtanim. Tingnan niyo po, yung nagtatanim, siya ang Diyos. Kahit na kinain ng mga ibon, kahit na natuyo sa mga bato, kahit na nasakal sa dawagan, nagpatuloy siyang nagtanim. Kung titigil ka, dahil natatakot kang masaktan, hindi ka makakakita ng mabuting lupa. Kung tumigil ka dahil merong mga ibon, bato, init, tinik, wala kang aanihin na mabuti kailanman. Kaya nga po ang kasabihan, napakaganda, no one can fly with the fear of falling. No one can fly with the fear of falling. If you want to fly, accept you will fall. Opo, posibleng mahulog, pero posible ding lumipad. Di po ba? Kung ikaw ay natatakot na mahulog, hindi ka makakalipad. Parang sa pag-ibig, kung takot kang masaktan, huwag kang magmahal. Pero dahil hindi ka nagmahal, tatanda kang mag-isa. Tatanda kang malungkot. Di po ba? Kung ayaw mo na magtiwala dahil ikaw ay pinagtaksi na, magiging sarado ka sa buhay. Palagi kang magdududa.
magiging miserable ka. Kung ayaw mong sumubok dahil takot kang mabigo, siguradong wala kang happy ending. Wala kang happy ever after. Kaya magandang itanong at pagmunihan, mabubusog ka ba sa takot mo? O magtatanim ka pa rin dahil umaasa ka, darating ang araw, mabubusog ka dahil ikaw ay nagpatuloy, dahil ikaw ay nagtiyaga, dahil ikaw ay naniwala. Mga kapatid, ang problema ay hindi ang binhi kung hindi ang lupa. Minsan kaya tayo nadidepress, hindi lang dahil sa problema, kung hindi dahil matigas ang iyong puso. Mababaw ang ugat, punong-puno ka ng takot. Kung matigas ang puso mo ngayon, magdasal ka kahit na wala kang gana. Sabihin mo ang pagod mo sa Diyos. Kung may kababawan na ang iyong puso, araw-araw, bumalik ka pa rin sa panalangin at hayaan mo mag-ugat ang salita ng Diyos sa iyo. Mag-ugat ang presensya ng Panginoon sa iyo. Kung matinik na ang nasa loob mo, nasasakal ka sa mga worries, sa iyong mga utang, sa iyong future, kino-compare mong iyong sarili sa iba, nape-pressure ka, nabubuhay ka sa trauma, bawasan mo ang iyong tinik, pabunot mo sa Diyos. Bitawan mo yung mga bagay na hindi mo makontrol. Layuan mo yung mga toxic na tao. Putulin mo yung mga bad habits na nakakasira sa iyo. Mga kapatid, ito po ang gusto kong iwan ko sa inyo. Be at peace. Bad things will always happen to us. But we have a good God who is always with us. We have a good God who always gives us good graces. Keep living, keep trying, keep on planting. Dahil sa iyong paglalakbay at pagpapatuloy, ay isang mabuting lupa na naghihintay para sa iyo. At doon, sabi ni Jesus, may bunga, 30-fold, 60-fold, 100-fold. Sa bawat tanim mo, asahan mo na, may ibon, may bato, may tinik, may init. Isang katotohanan, hindi natin mababago. Pero palaging merong mabuting bunga na ipagkakaloob ang Diyos sa iyo. Walang pinangako ang Diyos na walang pagsubok ang ating buhay. Pero ang tanging pangako niya na sa gitna ng ating pagsubok, hindi niya tayo iiwan. Harinawa, huwag mo ding iwan ang Diyos. Amen. Mga kapatid, dalawa pong aral ang gusto kong baunin niyo, tandaan niyo. Unang-una, wala pong perfect soil sa ating buhay. Walang perpekto na kalagayan sa ating buhay. Meron at merong mali, meron at merong hindi tama, meron at merong masama na mangyayari sa atin. Expect the worst, but hope for the best. Pero kahit na walang perpekto dito sa mundo, meron tayong isang perpektong Diyos at yan ang asahan natin dahil ang kanyang grasya ay palaging perpekto. Pero pangalawa, alisin niyo po sa isip niyo na dahil mabuti kayo na walang masamang mangyayari sa inyo. Hindi naman ibig sabihin na may mabuti kang ginawa, mayroon palaging mabuting balik sa iyo yan. Anong nakakasira ng ating tuwa, ng ating galak? Yung ating expectation. Remove your expectation and replace it with gratefulness, with thanksgiving. You will be a lot happier. You will be a lot more joyful. Pero habang ikaw ay umaasa sa Diyos, maghanda ka. Paghandaan mo ang mga masasama na pwede mangyari sa iyo. At paghandaan mo ang grasyang pwede mong tanggapin sa Diyos. Understand that preparation is a sign of your faith. Ang tanda na ikaw ay naniniwala ay naghahanda ka. Tanong hinahanda mo ang puso mo. Baka naging matigas na yan. Baka naging madumi na yan. Baka yan ay lumayo na sa Diyos.
Paano ka pagkakalooban ng Diyos kung hindi ka naman lumalapit sa Kanya? At sana pag napalapit na ang Diyos sa iyo, malinis na ang iyong loob. Diyan kanya mapupuno ng Kanyang grasya. So 2 things that you should do. Stop expecting and start preparing. Ano ang paghahanda na pwede mong gawin ngayon para matanggap mo ang kabutihan, ang pagpapala ng Diyos? Pag-isipan mo yan, pagdasal mo yan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.